Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hello ka-smile. Hello to all those who are watching this live. So, please share it to others. Share natin. So, meron akong topic dito guys na tawag dito na inilagay. Saan na yung topic natin? Wait lang. Sorry sa naririnig nyo ha. May ginagawa kasi sa taas, sa may flat, sa apartment. So, medyo maingay. So, ito ang topic natin guys. Diyan ako iikot ang topic sa live na to. So, inano ko na. Isinave ko na yung topic natin para okay. So, hindi ko na patatagalin guys. Kahit wala pang masyadong nanonood. So, tingnan na lang natin. Kasi, naman to, masisave naman to. So, kung mga busy yung tao, so, pag napadaan to sa inyo, at least, tawag dito, mapanood nyo. Malinaw kaya? May nakakarinig kaya? Malakas kaya yung boses ko? Wala pang nanonood na isa. May nanonood na ba or wala pa? Pa-type naman kung may nanonood. Baka ako lang mag-isa. Okay. I'm not sure kung naka-live na ba ako. So, ito na. So, nga pala, gumawa ako ng group 2 years ago. Way back 2 years ago. So, January 6, 2025, create ko yung group na yon. Ang pangalan is OFW, Virtual Freelancer and Entrepreneur. So, mga mix na tao kasi gusto kong gumawa ng community or alam mo yun, mag-collab, mag-connect sa iba't ibang mga klase ng tao o mga online professionals, mga online workers, mga business owners or entrepreneurs, mga aspiring business owners or something like that. Basta mix siya. So, pwede kayong mag-join sa group na ginawa ko na yun. So, gusto kong ibuhayin yung group na yun. Nasa ano pa lang yun, nasa 100 plus yung members ko doon. So, hindi ko na siya naasikaso. So, doon ako medyo magpo-post na para maging active. So, eto na. Kung hindi ka pa naka-join doon sa group na yun, join ka lang. Kung ikaw ay laging nakikinood sa aking mga reels or mga pahula or nagpa-participate ka sa ating pahula, ka-smiles guys or anyone na makakita nito, pwede kayong mag-join sa aking group. Iko-comment ko na lang later on dyan sa baba yung link kasi hindi ko siya makita dito. Hindi ko maalis tong live. So eto na. Start na tayo para hindi masyadong matagal yung topic natin. So, number 1, ito yung di ba, itong event na to, itong live na ginagawa ko is collab and connect and something na gusto kong matalakay sa topic na to is itong 6 na to. So, ito yung mga dito lang iikot yung live natin. Yung topic ng live. So, number 1, may tanong, is work-life balance even real?
Tapos, tinranslate ko na siya in Arabic kasi may mga viewers ako guys, may mga followers ako na Arabic. So, hindi sila ganun okay na makaintindi ng English or ng Tagalog. So, I have three translations, my English, my Arabic, and my Tagalog. So, kinoment ko lang dyan down below para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko sa live na to. So, tatry kong basahin yung in Arabic na translation ng is work-life balance even real? So in Arabic it is هل التوازن بين العمل والحياة موجود في الآن? So in Tagalog naman, sa mga hindi ganun kaano sa English, totoo ba talaga ang work-life balance? So maraming mga OFW dito na puro trabaho. So siguro sa kanila, sa iba, hindi real ang work-life balance. Kasi puro lang sila work, or nakalimutan na nila yung buhay na alam mo yon na mag-enjoy or something like that. Para, tawag dito, kasi di ba kapag OFW ka or empleyado ka, nakakalimutan mo na yung sarili mo minsan, 'di ba? Puro ka na lang works from Monday until Friday or even Saturday. So ano lang sa isang linggo, isang araw ka lang magpapahinga. Minsan ganon. Ganon yung tao, ganon yung empleyado, ganon yung setup, ganon na yung nangyayari sa life mo. So marahil sa iba siguro ang work-life balance is parang wala sa kanila. Alam mo yon. So ayun lang. Comment kayo down below kung naririnig nyo ako, kung nakaka-relate kayo. Type 1. Diyan sa number 1 sa may is work-life balance even real? Para sa akin, dati, hindi. Sa akin dati, hindi. Pero lately ko na lang na pagtanto na okay, real pala siya ang work-life balance. Pero, kailangan mo mag-decide sa sarili mo. You need to choose and decide kung ano yung gagawin mo, kung gusto mo ba magkaroon ng work-life balance or not. Kasi nasa sa'yo yun, decision mo yun, hindi ko decision yun, hindi yung decision ng boss mo or ng owner mo or ng manager mo. Kundi ikaw sa sarili mo, kailangan mong panindigan, okay, kailangan mong panindigan kung gusto mo bang maging totoo na mayroon kang work-life balance. Totoo ba siya talaga or not? So for me, before, hindi. Kasi puro trabaho lang ako. Trabaho. Puro trabaho. Ang iniisip ko lang kumita ng pera. Alam mo yun, para makasurvive sa mundong to, sa life na to, or para mayroong kang gastos, alam mo yun, yung mga panggastos, hindi naman pwedeng maupo ka lang dyan, wala kang pambili ng pagkain or something. Lalo na sa mga OFW, guys. Kung nakaka-relate kayo, guys, type 1. Pag wala kang work or hindi ka kikilos, alam mo yun, tawag dito, wala kang pera. Of course, di ba? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, guys, ang hirap pag wala kang pera. Alam mo yun, yung wala kang ni isang kusing sa bulsa mo or sa wallet mo, ang hirap. Alam mo yun, kasi ngayon, sa mundong to, guys, kailangan talaga natin ng pera. Alam mo yun, kailangan natin ng pera kasi ang nangyayari sa mundo is talagang pera na ang ginagamit, right? Hindi ka gaya dati, nagbo-barter ka lang or nakikipag-exchange of things ka lang, yung mga ganon, di ba? Yung, pwede mo bang ibayad? Bayad nga po, pabili po, bayad po, eto po. Bayad pagmamahal? Pwede bang ibayad yung pagmamahal, 'di ba? Naano ko lang, guys, yung reality ng life ngayon, guys. Kapag wala kang pera, ang hirap mong mai-provide yung mga pangangailangan mo. At ang hirap mamuhay, alam mo 'yon.
Right? Type 1, guys, kung nakaka-relate kayo. 'Di ba? Kaya yung mga, eto makaka-relate dito mga OFW at mga entrepreneurs, mga business owners, or yung mga nagnenegosyo or something na mahilig sa side hustle, or mga taong very independent, lalo na ang mga babae, or kahit mga lalaki. Okay? So, makaka-relate kayo dyan. Okay? Huwag kayong magagalit, guys, kung sabihan kayo ng ibang tao na, mukha kang pera. Alam mo yon, dati nung bata-bata pa ako, hindi pa ako mature, hindi ko naiintindihan yung totoong nangyayari sa life. Alam mo yon, sasabihin ka, na hindi mo madadala yung pera mo pag namatay ka. Yes, that's true. Pero, buhay ka pa. 'Di ba? Buhay ka pa. Bakit mo iisipin yung ganong klase? Buhay ka pa. Ngayon yung current situation is kailangan mong magkaroon ng pera at gamitin sa tama yung pera. Iyon lang yun. Huwag nyo mamasamain yun. Kung ang pera tinitignan nyo as negative thing, that's not right. Alam mo yun, hindi pera ang masama, kundi kung sino yung humahawak or nagmamanage ng pera, or kung sino yung taong humahawak ng pera. So ang pera itself hindi siya masama. Okay? So makakaintindi lang nito is yung mga matured at meron ng growth mindset. I mean, positive yung mindset nila about it. So, iyan lang guys. Sa may is work-life balance even real. So, medyo na cover ko yung part na yon. So, ayaw nating lumayo masyado. So, iyon yung gusto kong i-topic dun sa number 1. So, number 2 guys. Number 2, andito. Basta type lang kayo ng 1 kung nakaka-relate kayo sa number 1. Type number 2 kung nakaka-relate kayo sa number 2. Okay? Kasi 6 yan siya, guys. So, kung saan ka nakarelate masyado, yun yung i-type mo. 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Okay? So, number 2. Comparing yourself to others. Ito maraming maraming ganito sa social media. So, nakalagay social media edition. So, comparing yourself to others na kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. May mga ganong tao, guys. Pero hindi naman natin masisisi yun. Sometimes, dumaan din ako sa ganyan, guys. Nakukumpara kay sarili ko. Ayun, nakukumpara kay sarili ko. Sa sitwasyon na dumating sa buhay ko na sinasabi ko, bakit ganun? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ganito yung dinadanas ko? I mean, dati. Nagtatanong ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit ganun? Bakit siya may ganyan? Bakit ako wala? Alam mo yun. Pero lately, guys, na-realize ko na okay lang naman minsan maramdaman mo yung comparing yourself to others. Pero wag in negative way. Kumbaga, yung pagkukumpara mo sa sarili mo is gawin mong inspirasyon. Okay, gawin mong inspirasyon yung paano mo i-compare yung sarili mo sa iba. Halimbawa, in positive way, pag i-compare mo yung sarili mo, nakakita ka ng successful na tao, lahat nasa kanya na. Sana maging ganyan din ako. Alam mo, one day, yung gamitin mong inspiration, yung pagkukumpara mo sa iba. Kasi ang kadalasan na-encounter mong pagkukumpara sa sarili mo sa iba is, alam mo yun, negative way. Yung magkukumpara ka sa iba. Kagaya na lang sa bigyan ko kayo ng very, very simple na explanation. Is yung kapag content creator ka. Right? Content creator ka. Uy! Si ganire madaming followers than me. Alam mo yun? Kuwari siya 500k followers. O ako, 10,000k followers. So, doon na nag-start yung comparing yourself to others. Alam mo yun? Bakit niya nakuha yung ganong klaseng
followers na 500k. At bakit ikaw ganito yung followers mo? But it doesn't mean na kapag ang followers mo ay mababa, I mean, hindi ka na magkakaroon ng ganong klaseng followers. So, gusto kong maintindihan nyo yung comparing yourself to others is sometimes kapag ka sobra na, alam mo yon, nagiging masama. Lahat naman, di ba guys, lahat naman ng bagay na sobra is masama. Okay, so iyon lang guys. So, number 3 is, eto na guys, dealing with failures. Dealing with failure and rejection. So, in Arabic, التعامل مع الفشل Rafid. I don't know kung tama yung pagbasa ko in Arabic. So, sa Tagalog guys, paano harapin ang kabiguan at rejection? Paano mo hinaharap ang failure and rejection? Alam mo yun. Magkaiba yung failure at saka rejection, guys. Kaya ano yan, and kasi magkaibang situation yan. Kagaya na lang pag sa rejection, kapag halimbawa business owners ka or entrepreneur ka, halimbawa kailangan mong maghanap ng ganitong tao, ganyan, pasalihin mo sila. Alam niyo ng mga nasa networking industry before or previous na mga networkers. So, madalas rejection ng mga tao. Alam mo yun, rejection. So, paano mo paano mo harapin yung ganong klaseng rejection? So, ako, ang dami kong experience na ganyan. Dami kong naranasan na rejection, guys. Ang dami, sobra. Kahit kapamilya ko, okay, kadugo ko, kamag-anak ko, may rejection akong natanggap sa kanila. So, ayun naman guys, hindi ko naman masyadong inaano yun. Kumbaga, hindi ko nilalagay sa dibdib ko. Hindi ko pinepersonal or ano. Kasi it's a business. Kasi, alam mo, sa negosyo, may mga taong sasamahan ka, may mga taong hindi naman. Hindi ibig sabihin pag hindi sila sumama sa'yo is they don't support you. Okay? Or they don't trust you. They just don't want, the business. Hindi sila business-minded person like you. So, kaya ganun yung decision nila. That's why. Pero may mga iban din naman talaga na ayaw ka talagang samahan. Ayaw ka nila. Ayaw lang nila. Basta. Alam mo yon, ayaw lang talaga nila. Kahit yung sa iba. So, for them, negative sa kanila yung dating na kapag ka gusto mong silang imbitahin or isama sa ganitong business. Pero ikaw sa sarili mo, pagka nakakuha ka ng ganitong rejection or naranasan mo yung rejection, wag mong dibdibin. Umiyak ka, yes. May time na naiiyak ka kasi halimbawa kung talagang nag-struggle ka or kailangan mo, tapos doon ka pa hindi masusuportahan ng mga taong akala mo na nasusuporta sa'yo, di ba? So, na-experience ko din yan, guys. Na-experience ko yan ng sobra kasi ang daming nag-reject sa akin. Alam mo yun? But, again, that's life. Alam mo yun? Charge to experience na lang talaga lahat. So, yung failure naman, naranasan ko din yan. Failure na yan. Naranasan ko din yan sa negosyo. Nasara yung negosyo ko. Alam mo yun, yung nawala ng kita, failure sa negosyo. So, alam mo yun, sa business, naranasan ko din yun, guys. For me, hindi ko masabi kung nung time na yun, kung paano ko hinarap. Alam mo yun. Pero, ang naging sandalan ko, ang strong foundation ko para harapin yun, is yung sobrang strong ko at strong ng mindset ko to think positively.
Alam mo yun, kasi ang nasa isip ko, na baka kaya na-reject ako or naging failure ako sa isang negosyo ko kasi hindi talaga para sa akin. Right? Hindi iyon yung gusto sa akin ng Diyos or ni Allah or ni God. Hindi niya gusto yun. I mean, hindi tawag dito, hindi ko pa siguro time para doon or hindi talaga para sa akin. So, ayun guys. Kung nakarelate ka guys, tayo 3. Kung nakarelate ka dyan guys, sa number 3 na yan. So, sa 4 naman guys, okay, 4. Side hustles or extra income on a budget. So, meron ba kayo guys mga naiisip na side hustles or extra income na may pera ka or may budget ka? Paki-comment down below guys kung meron kayong mga side hustles or extra income na very lang, yung minimal lang yung investment, hindi ganong kalaki, but legit. Guys, comment nyo lang lahat dyan, down below. Baka kasi may mga nakakanood dito, may mga followers ako, or may mga makakita dito. Naghahanap sila ng side hustles or ng extra income online. Okay? Or kung may alam kayong mga online jobs, online something, anything about side hustles, extra income, kung nakarelate ka dito, type 4. And then, comment mo kung ano yung iyong side hustles or extra income na hindi ganong kalaki ang investment or it's a legit one na for long term, guys. So, comment down below, guys. Alam nyo ba, may sasabihin lang ako sa inyo ha. Sa number 4, itakal ko lang, guys. Alam nyo ba, dapat talaga, sa ngayon, sa nangyayari ngayon, guys, ha, hindi talaga sapat yung iisa lang yung source of income mo. So, dapat, ikaw, kung mababa or hindi ganun kalaki yung sahod mo or yung kinikita mo or kulang yung kinikita mo or wala kang dapat, madiskarte kang humanap ng mga side hustles or extra income kahit saan, kung mapa-online man yan or mapa-offline. So, bakit ko sinasabi yon? Kasi, napakahalaga na meron kang side hustles or extra income. Alam mo, tayong mga OFW, guys, sa mga OFW, maraming makaka-relate dito. Ang baba ng mga pasahod minsan sa atin, right? Pero ang dami nating task, trabaho, responsibilities, and everything as employee. But, we have an option na maghanap ng mga extra income na hindi makakaapekto sa ating current na job or current na ginagawa. Lalo na kung may extra time ka to do it, then do it. Kung kaya pa ng oras mo. Okay? Kung kaya pa ng oras mo, ang daming mga ang daming mga Hi Gerald Kizagan Laugo. Thank you for watching. If you can share my live video at kung nakaka-relate ka, comment ka lang which topic yung nakarelate ka or something. So ngayon ang tinatopic ko is number 4. Hello, good evening. Number 4, nasa 4 na ako sa side hustles and extra income. So I'm telling na dito sa number 4 na kailangan mahalaga may extra income ka or side hustles. Kung kaya pa ng oras mo or kung kaya pa ng katawan mo, lalo na kung empleyado ka na or OFW ka. So, just choose or do a research, guys. Napaka-powerful na ngayon ng Google, guys. Ng Google search engine nyo lang yan. I-Google nyo lang lahat ng katanungan nyo kung ano yung magagandang mga side hustle is extra income. Thank you so much, Gerald Kizagan Laugo. Hello, Manuel Hiron is watching. Thank you so much. Please share this live video kung pwede para maraming makakita.
And kung nakaka-relate kayo, pwede kayo mag-type ng number ng topic kasi pinost ko dyan sa comment down below yung mga topic kung saan kayo makaka-relate. So, nasa number 4 na ako. Medyo mabilis. 6 lang to, guys. So, may dalawa pa tayong tatalakayin. So, kahit walang manood, okay lang. Pwede nyo namang siyang panoorin later kapag meron kayong time. So, yun nga. So, sinasabi ko, napakahalaga ng may extra income ka. Kasi kung wala kang extra income, parang yung nasabi ko sa number 1, diba? Pag wala kang pera, ang hirap, diba? Hindi mo mapoprovide ang mga pangailangan mo para sa pamilya mo kung may pamilya ka, or hindi mo mapoprovide yung mga pangailangan mo sa sarili mo. Right? Kung wala kang extra income, or kung ang income mo lang is hindi ganong kalakihan, 'di ba? Pambayad utang lang, pambayad kuryente or something, 'di ba? Kinakapos. So kailangan meron kang side hustles or extra income na magawa. At least meron kang source of income na mga dalawa, ganun. Sa panahon ngayon kasi alam mo, ang hirap ng galaw ng market. Alam mo, laging nagmamahal ang mga bilihin. Alam mo, yung inflation, sobrang tumataas, guys. So, dapat maging madiskarte kayo sa paghahanap ng mga extra income, whether it's online or offline. And now, so, dito na tayo, guys, sa number 5. Number 5 is balancing family expectation versus personal, which is in Arabic, it's al-muwazana bayna tawahuat al-ayla wa al-lamik ash-shaksiya. Awan ko kung nasabi ko ng tama. So, eto na, guys, yung number 5. Okay, number 5. Number 5 is, ano ba dito? Pagbabalanse sa expectation ng pamilya at sa sarili mong mga pangarap. Magandang topic to, guys. Yung about sa family. Marami na naman makaka-relate dito, I'm sure. Paano mo binabalanse yung pamilya mo at yung sarili mong dreams, 'di ba? Ang ganda ng topic na to. At mas makaka-relate dito mga breadwinner, siguro, I guess. 'Di ba? Breadwinner or mga taong alam mo 'yon, sumusuport sa pamilya tapos at the same time maraming pangarap. Alam mo 'yung maraming personal na pangarap. Ganun, yung makaka-relate siya. So, paano mo binabalanse 'yun? Yung expectation ng pamilya mo. Expectation ng pamilya mo at ng sarili mong pangarap. Okay lang naman both magkasabay yun, di ba? Okay lang naman yun. Expectations ng pamilya mo sa'yo at yung sarili mong pangarap. Lalo na kasi kung ikaw yung talagang giver sa family. Mataas ang expectations nila sa'yo. Or kung ikaw ang breadwinner. Or kung ikaw yung pinaka-strong na siblings or kapamilya sa pamilya mo. So, yun yung example. So, mas mataas yung expectation nila na lahat ng problema or ng kahit na ano kaya niya kasi siya yung matalino, siya yung madiskarte, siya yung matapang, siya yung malakas, siya yung matatag. Alam mo yun, napakataas ng expectations ng pamilya mo sa'yo kung ikaw ang giver. 'Di ba? Kung ikaw ang supporter, kung ikaw ang helper. So, napakataas. Tapos, at the same time, syempre, ikaw, may sarili kang pangarap. Right? May sarili kang pangarap. So, paano mo siya nababalance? So, siguro, mahirap sa part mo. Mahirap kasi,
Ako, naranasan ko yun. Mahirap mag-balance ng family expectations versus personal dreams. Alam mo yun? Pero, nakaya ko. Nakaya ko naman siya. It's a matter of limitations lang and setting boundaries para makaya mo yung both na balancing with your family expectations versus your personal dreams. So, ikaw ang masusunod sa buhay mo. Lalo na kung nasa right age ka na. Alam mo yun, nasa right age ka na. So, kung nakarelate kayo guys, type 5 kung nakarelate ka sa ating topic na number 5. And number 6, okay, number 6, ito yung pinaka-last. Okay, pinaka-last, but not the least, of course. So, kung merong pang makakakita nito, ng video ko na to, gusto ko lang talagang mag-live, guys. Gusto kong ma-cover lahat ng tong topic na to. Connect with me, collaboration, or something. Pwede ka mag-comment down below, guys. Share your thoughts about number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung may maidadagdag ka pa na alam mo yun, informations or may naiisip ka pa kung ano yung palagay mo or opinion mo about this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yung 6, ito, tatalakayin natin. So, what would you tell your younger self? In Arabic, it's ماذا كنت ستقول لنفسك الأصغر سنا. I'm not sure if I am reading it correctly. So, sa Tagalog, ano ang sasabihin mo sa mas batang bersyon ng sarili mo? So, kung ako tatanungin ng ganyan, anong sasabihin ko sa sarili ko? Sa mas batang bersyon ng sarili ko? Ano ba ang pwede kong masabi sa batang version ng sarili ko? Siguro ang hirap. Teka, mag-iisip muna ako kasi live to, guys. On the spot, wala akong hawak na script or something. Kung ano lang lumabas sa bibig ko, iyon yung sinasabi ko, ha. Kasi para makita niyo yung other side of myself na nagto-talk about sa mga ganitong senaryo. Kasi maraming mga tao na akala nila talagang tawag dito, mukha akong mataray or something. So, it depends kasi sa tao ang pag-treat ko, guys. So, mabalik tayo dun. So, ano ang sasabihin mo sa mas batang version ng sarili mo? Diba? Parang, ano bang kung masasabi ko sa batang version ng sarili ko? Natatawa kasi ako, guys. Alam mo kung bakit? Kasi marami akong kagagahan at kalokohan na gawa sa batang version ng sarili ko. So, yung mga pinagdaanan ko ngayon, minsan pagka bumabalik sa akin, sa isip ko, natatawa talaga ako. Alam mo yun, nung tumanda na ako, alam mo yun, naging mature na talaga ako. Grabe yung iba. So, siguro, ang sasabihin ko na lang is, always keep your fighting spirit. Yun na lang. Yun na lang sasabihin ko sa mas batang version ng sarili ko. Always keep your fighting spirit and always be happy. And always healthy. Yun na lang. Para mas simple. Ayun, yung batang version ko. Yun yung masasabi ko. At saka masasabi ko pa sa batang version ko, i-enjoy mo lang yung buhay mo. Ayun ang masasabi ko. I-enjoy mo lang yung buhay mo hanggat bata ka pa. I mean, hanggat bata ka pa, gawin mo na yung mga gusto mo. At alamin mo kung ano yung mas makakatulong sa'yo.
at alisin mo kung alin ang makakasira sa buhay mo. Yun na lang siguro masasabi ko sa batang version ng sarili ko. So kayo guys, ano ang masasabi mo sa mas batang version ng sarili mo? So comment down below guys, kapag napanood mo ang video na to, at umabot ka dito sa number 6, guys, thank you so much. At napanood mo ang live na to. So, tapos na yung idea, yung topic ko. Kung nakarelate kayo, guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 6, kung saan ka talaga mas nagustuhan mo, kung saan ka mas nakarelate, just type the number, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mag-closing lang ako, guys. So, hindi ko alam kung ilang minutes na ako naka-live. So, ayokong pahabain kasi, guys. Kasi may gagawin ako. Marami akong gagawin. So, isang mabilisan lang na live video, Facebook live. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, guys, na meron akong iiwan sa inyo dito sa live video na to. Na isang inspiring na salita na kahit na anong failures or kahit na anong dumating sa buhay nyo, guys, failure is not the end and it's redirection. Okay? So, just keep going. Ituloy mo lang kung ano yung laban ng buhay mo. Huwag ka mag-give up. Because one day, you will thank yourself na nakaya mo, na nalagpasan mo yun. You will thank the person you become na talagang successful ka na. So, wag kang sumuko. Wag kang sumuko kung nakakaranas ka ng failure or rejection sa buhay mo. O sa kahit saan. Wag kang sumuko. Wag kang sumuko. Kasi, nire-redirect lang yung buhay mo. At, mas kapitan mo at manalig ka sa taas. Kasama yon. Kasama sa life natin yun, guys. Huwag kang mag-give up. Huwag kang, pwede kang umiyak, guys. Pwedeng umiyak. Alam nyo ba na ang pag-iyak ay hindi yan kahinaan. Ang pag-iyak, hindi kahinaan yan. Pag umiyak ka, it means strong ka, malakas ka, matatag ka. So, iiyak mo lang lahat. Iyak mo lang. Basta wag ka lang mag-give up. So, ayun lang, guys. So, share nyo siya pag, napanood nyo yung video na to, guys. So, maybe sa mga ibang araw, magtatalakay ulit tayo ng mga iba pang topics or something. Just collab and connect with me, guys. At i-share nyo yung kung hindi ko pa kayo followers or napadaan tong video ko, live video ko, i-follow nyo ako, guys. Follow nyo ako para makakuha kayo ng tawag dito, ng update sa mga susunod pa. Inshallah, dumami ang mga followers ko, mga viewers or ang mga nakikipag-engage sa akin. Monthly nga pala, guys, meron akong laging pahula. So, ngayon kasi, ang bilis na hulaan kasi yung pahula. Nasa 12 pahula na tayo. So, mag-13 pahula na ata tayo. Next month na, September. September ba next month? Yes, September. So, ayun. Mga abang-abang lang kayo, guys. So, tatapusin ko na, guys, ang live video ko. Maraming salamat sa mga nanood. At please, don't forget na i-share nyo or mag-comment lang kayo down below. Thank you.